Hi guys, Rose here, and for today's video, I will share with you my 1 year journey of revamping my digital product business with System.io. So ano na bang nangyari after kong mag-revamp noong 2024? So after lahat ng trial and error. So I will share with you my screen sa System.io para makita nyo talaga exactly kung kumita ba talaga ako dito. Kung nakapagbenta ba talaga ako. Okay? Alright guys, as you can see here, wala po talaga itong filter Hindi din to editable guys. Ito po yung kinita ko kay System.io. So yung sales ko po ay inabot ng 11,000. This is in System.io alone. So hindi pa po kasama yung mga nabenta ko sa SendIt guys. Okay? Kasi hindi po siya ma-record kay System.io if the buyer ay doon sila mas pinili nila yung mode of payment na SendIt kasi hindi siya naka-integrate kay System.io dito sa account ko kay System.io kasi nga walang GCash or walang online payment na available kay System.io, only the credit cards payment. Kaya this sales na nakuha ko ay counted lang siya dun sa mga nagbayad ng PayPal kasi yun po yung payment platform na naka-integrate sa System.io account ko guys. So, yeah, not bad no compared dun sa last na mga years nung nag-start pa lang ako selling digital products na as in zero income talaga ako guys. Totoo po talaga yun. And the good thing is that hindi ako nag-ads. Wala pa akong ginagamit na Facebook ads or kahit anong ads to generate sales. Like 100% is organic po talaga and I am more on organic marketing and as you can see dito sa YouTube channel ko, ang dami kong ginagawang mga videos, even sa aking mga social media accounts and most of them ay mga nag-PM lang sa akin na interested sila sa binibenta kong digital products. So, ayan po siya guys. And what I realized in selling digital products in System.io for like more than a year is that hindi mo kailangan ng very super bongga na digital product offer or even expensive or super ganda na funnel design. Ang importante kasi dito, kahit simple lang yung funnels mo, kahit simple lang yung design, kahit hindi pa ganun or hindi ganun kabongga yung offer mo, kahit simple lang din yung offer mo, as long as that it helps your audience solve their problem and minamarket mo talaga siya yung product mo sa kahit na anong platform, you need to be proud of kung ano yung digital product na meron ka, kung anong nagawa mo. Kasi art mo yan eh. Kasi craft mo po yan, yung digital product na yan. Lalo na kung ikaw talaga mismo yung nagsulat ng ebook, ikaw yung nag-isip ng idea, ikaw yung nag-record ng mga videos mo sa yung online courses. You really put your heart and your mind, your effort to your digital products. So you need to be very proud of that. Kasi maramdaman din yan ng mga audience mo na may effort talaga dun sa digital products mo. Siguro yun yung isa sa mga realization ko in selling digital products, no? Na hindi kailangan bongga lahat, hindi kailangan na mga expensive tools and software agad yung i-invest mo just to have results. Start simple. Just start with whatever you have, of course. And mas maganda pa din talaga na marunong kang mag-market ng products mo, na minamarket mo siya. Kasi kahit na maganda nga yung backend mo, maganda yung design mo, maganda yung offer mo, kung hindi mo siya minamarket, hindi ka nag-show up online, hindi alam ng mga tao na may digital products ka pala, then walang traffic na pupunta dun sa funnel mo or sa offer mo, then walang conversion na mangyayari, so walang benta na mangyayari. So far guys, I hope that I give you an input about selling digital products on System.io. And ayun, marami pa tayong dapat pa din matutunan sa industry na ito. So, sana ay subaybayan nyo din po ang aking journey as a digital product seller and also as a web and landing page designer. Yan, thank you so much for watching guys.